Hello and welcome. Cyberspace. It's a term you often hear, but do we fully understand it? In this video, we'll break down the essential to grasp the concepts of this digital realm. Here are the 3 questions we will ask about it. Number 1, how has cyberspace affected your daily life? Number 2, what challenges or risks have you encountered in cyberspace? Number 3, what advice would you give to others regarding online safety and digital responsibility? Let's start our journey into understanding cyberspace. But first, let us the permission first. Tara! The first question po is, how has cyberspace like FB or YouTube has affected your daily life? Or paano po ito nakaka-affect sa'yo yung social media sa pang-araw-araw? So for me po kasi, I always use social media platforms like Facebook, TikTok, and Instagram. I use Facebook po kasi especially when I want to connect with people abroad. And I also see social media as a powerful tool po for businesses. Next is, what challenges or risks have you encountered in cyberspace? One of the challenges po kasi or risk na na-encountered ko po sa social media is yung mga pagkalat po ng mga misleading informations like fake news po, especially po ngayon, malaya na po yung mga taong makapag-post ng kahit ano sa social media. And Okay, so last po is, what advice would you give to others regarding online safety and digital responsibility? so, one of the advice na maibibigay ko po when it comes to safety about social media, first is we need to verify if yung information po is totoo or fact. Kasi po sabi ko nga po, may mga kumakalat na nga po mga misleading informations na nakakasira po sa image ng isang tao. Kaya ang maibibigay ko po na advice is first we need to verify or fact check kung totoo po bang ang bagay na iyon. Kuya, first question po is, how has cyberspace, social media, or yung parang Facebook po, YouTube, nakaka-affect po siya sa pang-araw-araw po ninyo? Paano po siya nakaka-affect? Hindi man na-affect, kaso lang nalalaman mo yung nangyayari dito sa mundo, saka yung nalalaman mo kung anong nangyayari sa kasalukuyan mo. So, helpful po siya. Opo. Right? Okay, next question po is, what challenges or risk have you encountered in cyberspace? Or ano po yung mga challenges po na na-experience nyo po using Facebook, ganun po? Yung mga fake news. Okay. Okay po. And third question po is, ano po yung ma-advise nyo po when it comes to online safety po? Siyempre, Kasi marami na yung mga scam, saka Opo. yung fake news na nababalitaan. Dapat alaman ko ba nga, suriin nilang mabuti kung totoo o hindi. thank you po. So, hi everyone, we are going to view a 6 years old. Ano po name kasi? Camille, Nabitasan. So, question lang po, how has cyberspace affected your daily life? Kung minsan din yung, alam mo kami nagpapasada rin, siyempre, pasalo ko lang ng seros, minsan, nagsiselfon, nag-tip na po kan, minsan, nanonood ng mga internet, yung gano'n, mga balita-balita rin, hanggang pag-ipot ng oras, para hindi namang maburing sa parada, para sa kakahintay ng oras. Diba? Number 2 po, what challenge or risk have you encountered in cyberspace? Ano ba naman yan, kasi tayo naman sa lahat ng mga tao, sa Facebook, tinitingnan yung mga, ano yung mga babalita-balita, tapos, yung mga iba, hindi mo maintindihan kasi parang yung mga iba, may fake news sabi nila, Yes, minsan, gano'n, mga pa natin, siyempre, parang yung tao doon, parang iniisip mo kung tama ba yun o hindi, o ano yung mga pan. Kung tama yung sinasabi sa mga TikTok or Facebook o ano mga media, gano'n. Yes. Kasi hindi tayo bumabase sa mga ganyan din kasi minsan napapanood natin sa TV, gano'n, tapos nakikita natin sa cellphone, mali pala sa cellphone. Fake news sabi nila. Last po, what advice would you give to others regarding online safety and digital responsibility? Yung minsan kasi yung mga kabataan ko kasi kahit alam nilang na yung mga halimbawa cellphone na gadget so minsan din sila rin yung mga asalan sa mga sa school ganon minsan ginagamit nila alam ko minsan din pag nagagamit yung mga cellphone minsan pag nasa bahay na sila para hindi na mautusan para hindi na nakagawa yung trabaho sa mga bahay-bahay ganon sabi lang ganon lang no pero kung mas maganda rin yun kasi kung anong emergency naman nakakapagod sa tao tapos yung mga iba nadailan lang dahil sa cellphone yung mga ganito Yung tamad ako sa cellphone. Cellphone.
Nani, kahit sabihin nilang na kahit walang pasok, sabi niya online sila, pero hindi naman totoo kasi ayaw nilang mag-online sa bahay. Ganon. Oo. Kaya na ako yun. Ang cellphone kasi, gamit lang, yung importante lang para sa atin yun. Alam mo, pag emergency, pwede. Kung gusto mo manood ng balita, hindi mo tingnan yung cellphone din kung paano yung nakikita mo sa mga nangyayari. Ganon. Parang gusto mo na kung, ano ba, na parang boring na gano'n. Gusto mo ng cellphone, manonood ko yung mga TikTok, gano'n, yung mga pagkakain para mawala yung stress din kuminsan. Yan lang po. Thank you po. Your safety online is in your hands. Think before you click, questions before you trust, and protect before you regret. So stay smart and stay safe. Thank you all for your time and attention. I hope you guys understand and learn about our topic. And I truly appreciate the opportunity to share this video.